lahat. Good morning sa inyong lahat. Friday po tayo ngayon. This is our daily episode 3614, 3615, and 3616. Maraming salamat po sa lahat po ng nagpa-ritual, nagpa-reading, at nagpa-cleansing right after ng live ko nung Tuesday. And gusto ko po lang po kayong imbitahan. May live po tayo mamaya alas 8 ng gabi. So sa lahat ng mga suki ko, pwede nyo imbitahan yung mga kaibigan nyo. At i-enjoy po natin mamaya yung live natin alas 8 ng gabi. Kukuha ho tayo dito ng baraha as usual. Okay? Ito. Una. Oh, rebirth agad. Pangalawa. Authentic. Ay, pangatlo. Independent. Ito yung pinakamahirap ngayon sa araw na ito. Nako. Grabe. Yung dinidikta or sinasabi dito ni universe sa atin ngayon, kailangan mong baguhin ang sarili mo. Kailangan mong tanggapin yung mga pagbabago para matanggap mo din yung mga rewards na karapat dapat para sa'yo. Kasi minsan, kapag masyado kang nangungopya, no, ng identity ng ibang tao, nawawalan ka ng sarili mong ningning. Para kang isang bituin, di ba? Mahalin mo kung ano man yung mga bagay na meron sa'yo. At siguro kung sa tingin mo ito hindi sapat, gawan mo ng paraan para maging sapat siya at maging maganda siya sa mata ng ibang tao. Pero hindi naman kasi mahalaga kung maganda siya o hindi sa mata ng ibang tao. Ang mahalaga, naging masaya ka, naging kontento ka, nagawa mo kung ano yung gusto mo. This is the second card that I am referring, being authentic, being yourself. Kasi walang ibang nakakaalam kung paano ka maging masaya. 'Di ba? Minsan we usually state na napakababaw ng kaligayahan ng ibang tao. Kasi to please our parents, to please our siblings and other members of the family, minsan kahit isang simpleng pasasalamat lang natutuwa at na magiging masaya tayo. Ngayon, sa sarili naman natin, may mga bagay na pwede natin sabihin sa kanila na ito yung gusto ko, ito pangarap ko, di ba? Pero may mga bagay na kinikimkim mo sa sarili mo, lalong-lalo na kung alam mo na ito yung mga bagay na ayaw ng pamilya mo, kaibigan mo, karelasyon mo, di ba? Halimbawa, sa isang relasyon, mag-asawa man, mag-live-in, mag-boyfriend, gusto mong kumain or bumili ng gamit para sa sarili mo, pero dahil meron kang kapares, meron kang asawa, hindi mo mabibili. Tapos yung ginagawa mo, ini-enjoy mo together with that person. So, sabihin natin mahal mo yung tao, no? Mahal mo yung asawa mo, pero hindi nabuo yung kaligayahan or hindi nabuo yung 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 gusto mo, 'di ba? Kasi you put some consideration into it Yung totoo kasi, yung authentic kasi na pag-ibig, kaligayahan, kasiyahan, yung ikaw, yung wala kang isinalang-alang. Halimbawa, kapag may pera ka, 'di ba? Binigyan ka ng incentives. Bago ka nabigyan ng incentive, sinabi mo, kapag nakaabot ako sa puntong ito, na-hit ko yung quota ko, bibili ako ng bagong laptop. 'Di ba? Yun, dun ka masaya. Bibili ka ng bagong laptop, halimbawa. Tapos, nung natanggap mo na yung incentive mo, syempre, ipagpalagay natin yung laptop na maganda is nasa 45,000 pataas. Nung natanggap mo yung pera, bigla kang napaisip. Hindi ka agad bumili ng laptop. And then, ando doon na, marami ka nang kinoconsider na i-share mo sa pamilya mo, ihatiin mo sa iba, bigay sa ganito, bigay sa ganyan, 'di ba? So, masaya ka dahil na tumulong ka, dahil nag-share ka, pero hindi nabuo. Kasi hindi mo nabili kung ano talaga yung totoong gusto mong bilhin. Yun yung ibig kong sabihin. Halimbawa, sa relasyon naman, 'di ba? Alam mo na yung magpapasaya sa'yo is
maging vocal siya sa nararamdaman niya para sa'yo. Pero hindi niya sinasabi, no? Pinapakita niya through actions, pero hindi niya sinasabi. Pero ang gusto mo talaga is marinig galing sa bibig niya kung gaano ka kahalaga sa kanya, gaano kanya kamahal. Gusto mong marinig yon every day of your life na magkasama kayo. Pero hindi siya ganun. Kasi may mga taong hindi talaga vocal. Ngayon, masaya ka kasi magkarelasyon kayo, magkasama kayo, pero hindi buo. Dahil hindi mo nakuha ang totoong gusto mo. Yun yung pagiging authentic. And the last card is being independent. Ngayon, ito yung pinaka-twist. Kung gusto mong ma-fulfill yung kaligayahan, yung contentment na talaga para sa sarili mo, unahin mo ang sarili mo. Kapag nakatanggap ka ng sahod, sarili mo, bigyan mo muna ng reward bago ka magbigay sa ibang tao. Tapos, kung meron mang ma-encounter na mga critics or criticisms na sasabihin na, tignan mo, pagkatanggap ng sahod, sa kanya agad, ganito, ganyan. Sarili mo ikaw kumikita ng pera, 'di ba? So, you have to reward yourself, to be inspired, to be happy. Na heto na nabili ko na. Bawat sahod ko, meron akong remembrance. Bawat sahod ko, meron akong naipundar. 'Di ba? That's being yourself. And then, sanayin mo yung sarili mo na umasa ka lang sa sarili mo, huwag kang umasa sa ibang tao. Para hindi ka makaranas ng matinding kabiguan, hindi ka makaranas ng matinding kalungkutan, kahirapan, mga ganon. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na independent ka, the less expectations that you provide into your peers, your family members, and to other people, less din yung pain, less din yung struggle, less din yung anxiety at saka depression. Kasi nasanay ka na kung wala kang pera, wala ka talagang gagawin, 'di ba? Yung mahalaga kahit wala kang cash pero may food stocks ka. Kahit halimbawa may mga projects ka, 'di ba? Or events. Gumawa ka lang ng DIY mo out of the materials and things that you have inside your house. Ganun lang yun. That is an act of being independent. You pay your own bills, you buy your own foods, you buy your own clothing, you support your own needs and wants in life. Kasi kapag sanay ka sa ganun, wala kang aasahan. And then if the time will come that you fell in love to another person, masasanay ka na wag mong asahan yung mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Hayaan mo na yung taong yon ang magpakita kung ano man yung gusto niyang ipakita sa'yo. At kung meron mang mga bagay siguro na hindi mo, yung mga inaasahan mo na hindi mo nakita, ilagay mo sa bucket list mo. And then, tansyahin mo kasi kapag nailista mo yan, malalaman mo along the way kung eto bang tao ay karapat-dapat ba for life or for a season lang talaga. Kasi makikita mo, halimbawa may bucket list ka, this is the positive traits and this is the negative traits dito. So, i-balance mo, di ba? After 3 months of relationship, 6 months of relationship, tignan mo, balikan mo yung bucket list mo. Tapos timbangin mo, ito ba yung taong makakasundo ko habang buhay? Kasi kung ikaw masinop, yung taong yun magasta, hindi. 'Di ba? Kung ikaw yung tipo ng tao na malihinis sa pamamahay, tapos yun dugyot, o di hindi talaga kayo magkasundo. 'Di ba? So, you have to make that bucket list of yours, put a date and time, para gawin mong basis bago magtapos ang lahat. 'Di ba? At least, pag nagkaroon man kayo ng collision, you have to state that person na ito yung nakikita kong ugali mo sa ganitong araw, sa ganitong panahon. Okay? So let's proceed with the special episode. See you later sa live natin. Good morning!